Magandang hapon Pilipinas, Diyos marhay na hapon Bicolandia. Isang masaganang ani at mataas na kita Camarines Sur. Welcome sa pang-12 serye ng ating pagsasanay dito sa ating kaugnay School on the Air on Production of High Quality Inbred Rice and Seeds and Farm Mechanization. Ito po ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Bicol. Magandang hapon po sa ating mga farmer enrollees mula sa 36 na municipalities at 2 syudad ng Camarines Sur. Ang ating pagsasanay ay napapanood via YouTube Live sa ATL Bicol #Sarabay Channel at tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng radyo sa DWNX 91.1 FM Naga at DWNX 1611 AM Naga tuwing Martes at Huwebes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Techi. Magandang hapon po sa lahat. Okay, so bago po tayo magpatuloy ng ating discussion about key check number 9, balikan po muna natin yung mahalagang rekomendasyon na nailahad po doon sa key check number 8. Ito po yung cut and threshold the crop at the right time or inani ang palay sa tamang panahon. At meron po din doon na discussion about harvesting machine. So naibigay po sa atin ng ating resource person na si Engineer Danny Chris Orosio yung mga rekomendasyon sa key check number 8. Unang-una po, patuyuan ang palayan 1 hanggang 2 linggo bago ang inaasahang araw ng pag-ani. Bakit po? Nang maging sabay-sabay ang paggulang at paghinog ng mga butil at maiwasang mabasa ang mga butil sa anihan. At saka nang mapadali ang operasyon sa pag-ani. Pangalawa pong rekomendasyon, anihin ang palay kapag 85 to 90% kung ginapas o 90 to 95% kung gagamitan ng combine harvester ng butil ay hinog na. At pangatlong rekomendasyon, mag-ani sa tamang moisture content o porsyento ng halumigmig ng butil. Gumamit ng moisture meter. Sa tag-araw, anihin ang palay sa 18 to 21% moisture content. At kung sa tag-ulan naman po, 20 to 25% moisture content. Pang-apat na rekomendasyon, pagkagapas, giikin ang palay nang hindi lalampas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw kung tag-araw. Huwag imbakin ang ginapas na palay ng higit sa 1 araw sapagkat mag-iinit ito, mangingitim ang butil at pangit ang magiging bigas. Iwasan din pong mag-iik ng basang palay dahil maraming 18 to 21% moisture content pag tag-araw at 20 to 25 moisture content pag tag-ulan, matatapon at masasayang ang butil. Sundin ang mga rekomendasyong threshing speed. Ito po yung 800 RPM sa pangkaraniwang thresher upang maihiwalay ng mabuti ang butil sa uhay. At may mga ipinakita din po si Engineer Orosio na iba't ibang harvesting machines kagaya ng mechanical reaper, yung rice thresher at combine harvester. So dito po naibigay niya rin yung mga kung paano po ito ino-operate at saka kung paano po ito maintain itong mga nasabing makinarya. Nung last episode, may iniwan din po tayong question of the day para sa ating mga kaugnay. Ano po ito? Patuyuin ang palayan 1 linggo bago ang petsa o araw ng pag-ani. So, patuyuin daw po ang palayan 1 linggo bago ang petsa o araw ng pag-aani. Ang sagot po dito ay 1 hanggang 2 linggo. At ang nakakuha po ng answer ay si Mr. Gregorio Ampungan. So, sir, paki-coordinate na lang po kay Miss Crishel Balisoro para sa inyong munting premyo. So, ngayong hapon po para sa ating pang-12 episode, ay dadako naman tayo sa pag-aaral ng key check number 9. Ito po yung dried, cleaned, and stored the seeds properly o pagsisinop ng ani. At ito po ay tatalakayin muli
ni Engineer Danny Cris Orosio ng Department of Agriculture Regional Field Office 5. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating tagapakinig na mga farmers mula sa Camarines Sur. Welcome po sa RCEP SOA on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization. So ang ating pag-uusapan sa hapon na ito ay tungkol sa Kichik 9, kung saan ito ay pinakang bagong Kichik. Dati ay Kichik 8, ngayon ay may dinagdag. Ito ang Kichik 9 under ng post-harvest management. So ang Kichik statement ay dried, cleaned, and stored grains properly. So ito ay kung sa Tagalog, pinatuyo, nalinis at inimbak ang ating palay ng ayos. So, bakit nga ba tayo nagtatanim ng palay? So, unang-una, para for commercial use o ating pang-araw-araw na pagkain. So, alam naman natin na tayo mga Pilipino ay hindi mawawala sa ating hapagkainan ang bigas. So, ang pangalawa naman ay, syempre, kapag may inani tayo, meron din tayong itatanim ulit. So, ang pangalawang purpose kung bakit tayo nagtatanim ng palay ay for seed purposes. Para may maitanim ulit tayo sa susunod na taniman. So, growing inbred rice for food or commercial use, yun yung pinakang karamihan sa atin na ginagawa ay talagang pangkonsumo po sa araw-araw. So, you cannot improve the quality of grains after harvest. You can only maintain it through proper post-harvest practices. So, talagang hindi natin kayang i-improve ang kalidad ng ating palay. Subalit, pwede nating ma-maintain through proper post-harvest practices. So, even after harvest, grains are alive and continue to respire. Grain quality deteriorates because of changes in temperature and relative humidity that affect the moisture content of grains. So, ang palay sa makatwid ay may buhay. So, ito ay patuloy na nagre-respire kung saan patuloy din itong nag-absorb ng moisture content sa kanyang paligid. Lalong-lalo na kung ito ay masyadong mababa ang halumigmig o yung relative humidity sa naistakan ng palay, pati na rin masyadong nakakaapekto ang pabago-bagong temperatura sa kinalalagyan ng palay natin na nakakaapekto sa moisture content ng ating palay na siyang pinakang critical kapag tayo ay nag-iimbak ng ating palay. So, ano nga ang kalagahan ng Kichik 9? So, ang kalagahan ng Kichik 9 ay nami-maintain ang grain quality. So, sabi nga kanina, hindi natin mai-improve, subalit kaya nating i-maintain ang grain quality ng ating palay kapag maayos ang ating pagpatuyo, paglilinis at pati na rin ang pag-iimbak. So, natutulungan din makontrol ang post-harvest losses sa pamamagitan ng maayos na post-harvest practices. Nami-maintain din ang kalidad ng palay para na din sa pagmimil, para maging bigas. And then, lastly, para na din maging matagal pa ang buhay ng palay. Hindi agad ito nasisira kapag maayos ang ating paglinis, pag-iimbak, pati na rin ang pagpapatuyo ng ating palay. So, producing high quality rice ay nakakatulong na ma-meet ang customer's requirement. So, lalong-lalo na kung kapag ang ating palay na itinanim at inani ay yung mga in demand na palay kagaya ng 216, kapag ito ay ating binigas ay
masarap tong kainin. And then acceptance of the product in the market, and then achieving greater overall market value for the produce. So napakahalaga ng ating mga post-harvest practices kasi dito natin mi-meet yung mga gusto ng ating mga kliyente, lalo na yung mga consumers, lalo na kapag ito ay ating ipinagbibili sa market. So paano natin i-assess ang KeyCheck 9? So dried grains uniformly within 12 to 24 hours after harvest, and then properly stored clean grains at 12 to 14% moisture content. So bakit 12 to 24 hours pagkatapos i-harvest, hindi 36? Kasi habang tumatagal na hindi natin siya na dry ng maigi at hindi natin na-met yung required na moisture content, ay patuloy pa rin itong mag-absorb ng moisture content at nagpapababa ito ng kalidad ng ating bini kapag ito ay ating inimbak na. So paano ano ang mga rekomendasyon para makamit natin ang KeyCheck 9? So una, dry the palay uniformly within 12 to 24 hours after harvest, o sa kapag manual threshing naman. So ang paggamit ng mechanical dryers ay hindi dapat lalagpas sa 50 to 70%. 70 degrees Celsius sa loob ng 5 hanggang 8 oras. So, pamilyar tayo sa ating mga komunidad na mayroong mga mechanical dryers o yung mga tinatawag natin na flatbed dryers. So, hindi dapat lalagpas sa 50 to 70% kasi kapag lagpas na sa 50 to 70 degrees Celsius ang temperatura, ay magkakaroon na ito ng epekto sa ating palay. Maaaring ito ay masyado nang mababa ang moisture content na nagiging brittle na o malutong na kapag ito ay ating pinagiling ay madaling madurog. So when dripping wet palay, operate the dryer with unheated air during the first 1 to 2 hours of drying or until 18% of moisture content. So kapag naman tayo ay nagpatuyo ng palay gamit ang mga flatbed dryer, kailangan yung unang 1 to 2 hours ay kailangan ay unheated. Kumbaga purong hangin lang muna, wala pang init na ini-induce, para hindi naman mabigla yung palay. Katulad din yan ng tao na kapag tayo halimbawa ay galing sa labas tapos pumasok tayo ng air-conditioned room, ay siyempre kinabukasan yan sinisipon na tayo. So ganun din ng palay. Kailangan huwag nating biglain na i-induce agad ng init. Bagkus kailangan yung purong air muna yung ipadama natin dun sa palay kapag tayo ay nag-uumpisa pa lang magpatuyo ng palay. So, reduce drying air temperature to 40 to 45% during the last 2 hours of drying or when moisture content is about 15%. Dry grains to 12 to 14% moisture content. So, kapag malapit nang matapos sa loob ng 2 oras ang ating pagdadry sa flatbed, kailangan bawasan na din natin yung temperatura na 40 to 45%. Para hindi na umabot sa lampas, hindi na bumaba siya sa less than 12% ang moisture content ng palay. So kapag hindi available ang mechanical dryer, syempre ang usual na ginagawa natin ay sun dry sa malinis na konkretong pavement.
So, stir the grains at least once every 30 minutes for uniform drying. Avoid getting the dried palay drenched with rain. So, syempre, yung ginagawa natin, usual na ginagawa natin kapag tayo ay nagbibilad sa mga tinatawag nating palitada, ay kailangan i-stir natin every 30 minutes para lahat ay matuyo. So, ang advantages kapag tayo ay nagbilad sa drying pavement, unang-una ay mababa ang maintenance cost. Siyempre, tamang walis-walis lang para maalis yung mga bato-bato at yung iba pang sagabal sa pavement ay okay na yon. So, thorough and complete drying. Talagang kapag masyadong malaki ang ating drying pavement, siyempre mas mataas ang chance na talagang lahat ng butil ng palay na ating ipinilad ay matutuyo. So, energy efficient, siyempre, sun drying, walang bayad ang araw. So, energy efficient, tipid na tipid tayo doon. So, kills fungi and other storage pests. So, siyempre, alam naman natin kapag mainit na masyado ang pavement, kahit nga tayo pag nakapaalang, ay talagang mainit na. So, nakakamatay din siya ng fungi at other storage pests. Subalit, ang disadvantage naman dito, over doon sa mechanical drying ay weather dependent. Siyempre kapag hindi maaraw at maulan, hindi tayo makakapagpibilad sa drying pavement natin. So mas marami ang labor, mas lalong-lalo na kung masyadong malaki ang pinagbibilaran natin ng palay. And ang controllable heat, hindi natin nakokontrol ang init na mula sa araw. Isa din niyang disadvantages. And lastly, prone sa contamination. So, prone siya sa contamination. Kumbaga, halimbawa, kapag hindi mo nalinis ng ayos ang drying pavement, meron din diyang mga tinatawag na mga bato-bato. Nakakasama din yan sa pilaran. At isa yan sa mga factors kung kaya nagiging contaminated ang ating palay. So kapag naman ang ginamit natin ang mechanical drying katulad ng flatbed dryer at recirculating dryer, ang advantage niya ay hindi siya weather dependent. Whether umulan o uminit, dahil nga ito ay nasisilungan, ay kahit umulan man, ay makakapag-operate pa din tayo, nakakapag-dry pa din tayo ng ating palay. So, requires less labor. So, halimbawa, isa o dalawa lang ang nag-ooperate ng flatbed or circulating dryer, kayang-kaya. So, kontrolado din ang drying air temperature dahil nga may mga barometro tayo na nakalagay sa ating flatbed, pati na rin sa ating recirculating, ay nakokontrol natin ang temperatura ng hangin. Mas madaling i-operate. Daling i-operate at syempre nakakamatay din siya ng fungi and other storage pests. Samantala, kapag mga mechanical dryers ang gamit natin, meron din tong disadvantages. Unang-una, higher drying cost, lalo na kung ito ay ating pinagawa at hindi grant, halimbawa na mula sa DA, ay talagang mataas ang drying cost nito. So, uneven drying, yung kung naabutan natin yung mga conventional flatbed na hindi siya hinahalo-halo. Ngayon yung mga karamihan sa mga flatbed ay meron niyang tinatawag na agitator. Yun yung naghahalo sa palay doon sa loob ng drying bin para matuyo ng maigi lahat ng palay na inilagay natin doon. So, less energy efficient. Siyempre, nakabase pa din tayo doon sa nilalagay nating biomass. Kumbaga, alimbawa nung ata na tinatawag, kung saan yun yung mga isa sa mga ginagamit natin ng biomass para magkaroon tayo ng heated air.
So, pangalawang rekomendasyon, place dried grains on top of pallet to protect them from dampness while awaiting grain cleaning. So, importante din na talagang kapag tayo ay nag-iimbak ng ating palay, kailangan meron tayong mga paleta. It's either man yan ay gawa sa kahoy o gawa sa plastic. So, use clean containers or sacks with plastic lining. Ensure correct label is placed inside and outside the sack. And temporary storage of dried grains before cleaning should not be longer than 3 days. So, kailangan ang paleta kasi ito ang nagiging isa sa nagiging factors kung saan hindi agad nakaka-absorb ng moisture content sa surface. Halimbawa kung ito ay pavement, kapag nakadikit ang ating sako sa pavement ay nag-absorb pa din ito ng moisture content. Samantalang kung tayo ay gumagamit ng paleta ay nagkakaroon ng sirkulasyon ng hangin doon sa ating mga nakasakong palay. So, pangatlo, clean dried grains 2 to 3 days after harvest. So, kailangan nating linisin ang ating mga palay sa loob ng 2 hanggang 3 araw pagkatapos anihin. So, para na din maalis ang mga impurities such as chaff or unfilled grains and straw which have high moisture content that causes hot spots inside the sack. So, karamihan sa atin, lalong-lalo na ang mga seed growers ay gumagamit ng seed cleaner para malinisan ang kanilang mga palay na iniimbak. So, ang mga impurities na to ay isa sa mga nagdadagdag din sa moisture content ng ating palay kapag ito ay kasama nila sa loob ng sako. So, kailangan maalis din natin to. So, if you're using a grain cleaner, regulate its speed to minimize losses. Before using the grain cleaner, ensure that it is clean and free from grain left from previous operation. Mahalaga din ito lalo sa mga seed growers natin na kailangan malinis lagi ang seed cleaner. Kapag hindi natin nalinis ng maigi itong seed cleaner ay magkakaroon ng halo yung mga seeds nila na ay pinapasok sa laboratory. So, pang-apat, if not sold immediately, keep rice in storage area that is waterproof with proper aeration and free from rats, birds, and pests. So, kapag ang palay natin ay ating in-store, siyempre kailangan yung nasisilungan natin, yung bodega natin, ay walang tulo ang bubong, may proper aeration o yung mga sirkulasyon ng hangin, wala ring mga daga, ibon at iba pang peste sa imbakan natin. So, never store clean dried grains together with agricultural chemicals, fertilizers, cement in the same storage area. So, hindi din talaga advisable na pagsamasamahin lahat ng ito kasi yung mga chemicals, lalo ng fertilizers, baka makakaroon pa ng contamination dun sa ating in-store na palay. So, check for heating by lifting at the top bag and filling the bag below. So, i-check din natin lagi kung nagkakaroon pa ng heating. Kasi the more na nagiging mainit yan, ay the more na din na nag-absorb yan ng moisture content. So, inspect the stocks at least once a week to detect pest infestation, physical damage, and staining caused by water. So, kailangan din natin i-inspect, hindi lang pagkatapos i-imbak natin ay hahayaan natin siya dyan na maka-imbak. Kailangan din natin i-inspect siya once a week kasi baka hindi natin alam ay meron na pala tong damage ng rat, basa na siya, nakakapagpababa siya ng grain quality ng ating palay. So, keep the storage area clean and tidy inside and outside and ensure periodic aeration. So, kailangan natin panatiling malinis ang ating
bodega o istakan ng ating inaning palay para ma-prevent ang re-entry ng moisture in stored grains, protect grains from insect, rodents, and birds sa ating mga lalong-lalo. Ito ang mga karaniwang kalaban natin kapag tayo ay nag-iimbak ng palay. Itong mga insekto, daga at pati ng ibon. Para na din mapadali ang pag-loading and unloading. So, importante talaga yun, lalo na yung mga paleta para madali ang pag in and out ng ating mga palay sa ating mga bodega. So, na-maximize ang paggamit ng space. And syempre, is product maintenance and management. Madali nating ma-manage ang ating mga na-stock na palay sa ating bodega. So, ikalimang rekomendasyon, do not drag rice sacks when transporting to prevent damage. Use sack barrows if available. So, sa usual na nakikita natin ay talagang hindi natin ito maiiwasan, lalong-lalo na kapag wala tayong mga sack barrows na tinatawag. So, syempre kapag ito ay hindi ayos ang pagkaka-transport ng ating palay, ay nagkakaroon din to ng damage sa lalong-lalo na makikita niyo yan kapag ito ay giniling or minil na. Nagkakaroon ng much na broken rice compared dun sa head rice recovery niya. So, kailangan din ng stock layout plan bago dumating ang palay na i-stockin. So, do not mix varieties in one stock or pile. So, hindi advisable na i-stock kasi para malaman natin agad o ma-determine natin agad na pare-pareho lang ang varieties sa isang stockpile. So, bawal din ihalo ang dati o yung luma at yung bagong stockpile na palay. Provide air spaces in every pile for ventilation. So, importante ang air ventilation sa imbakan ng ating palay para hindi makaka-accumulate ng dagdag na moisture content ang ating inimbak na palay. So, piles should not be so high that packages at the bottom are crushed or split. Up to 6 to 7 bags per pile is acceptable. And height of stocks should not be exceed the height of the walls. So, kapag masyado namang napakataas ng stock ng pile natin ng ating palay, ay maaring madurog na din yung nasa ilalim. And hindi rin pwedeng lalampas sa height ng wall kasi tayo din naman ang mahihirapan kapag i-out na natin o ilalabas na natin ang ating mga naimbak na palay. So, maintain 1 meter space between piles, walls, and roof frame. So, kailangan din mayroong 1 metrong pagitan. Kasi doon din natin na-check kung may pest infestation na doon sa mga nakaimbak nating palay, pati na rin yung proper aeration pa din, yung ventilation, doon din. Kaya kailangan din may 1 metrong pagitan. 1 metrong pagitan sa piles, sa dingding, pati na rin sa roof frames ito. So, ayun, kapag ang input natin ay nalinis, natuyo at na-store ng maigi ang ating palay, magkakaroon tayo ng mataas na kalidad ng palay, nababawasan natin ang post-harvest losses at nabi-maintain natin ang viability nito. And ang outcome, mataas ang income and ensured ang supply ng quality of rice. So, muli, magandang hapon po sa ating lahat. So, ang ating talakayan sa hapon na ito ay tungkol sa special topic ng KICHIC 9, ang post-harvest machines. So, sa ating post-harvest system, nagsisimula ito mula sa harvesting, sa threshing, drying, storage, at saka milling.
So, ayun. So, isang paraan para mapanatili ang kalidad ng ating binhi ay ang maayos na pagtutuyo. So, ang drying. So, ang drying ay removal of excess moisture for safe storage. So, inaalis nito ang sobrang moisture content sa ating palay. Kapag nahuli o na-delay ang ating tuyo ng palay, ay nagkakaroon ito ng damage sa ating palay. Too rapid result to stress cracks. So, nagkakaroon ng cracks, pati na rin ng discoloration kapag hindi agad nabilad ang ating mga palay. Overdrying naman ay nagre-resulta sa excessive loss in weight ng palay. So, kapag nasobrahan naman ang ating pagpapatuyo ng palay, ay nagkakaroon ito ng additional na bawas sa timbang ng palay na nakapagpapababa ng ating kita kapag ito ay ating ibinenta. So, ang mga makinaryang ginagamit natin sa pagtutuyo ay tinatawag na mga mechanical dryers. So, meron itong tatlong klase. Una, ang batch type, kung saan ang ating palay ay stationary during drying. So, halimbawa nandito ay yung mga flatbed dryers. Diyan papasok sa batch type. So, continuous flow. Grain moves continuously in one pass across drying chamber. So, ang mga halimbawa naman ito ay yung mga LSU type na mga dryers. At pangatlo, ang batch type recirculating. So, ang palay is continuously recirculated during dryer. So, isang halimbawa nito ay yung recirculating dryer. So, ang ating flatbed dryer ay may capacity na 6 tons per batch at 4 to 6 hours kada batch. So, ang pampainit ng ating hangin para dito sa ating flatbed dryer ay rice hull. So, complete drying to 13 to 14% at can be used to dry palay for seed purposes at regulated temperature. So, nare-regulate natin ang temperatura kapag gumagamit tayo ng flatbed dryer dahil ito ay may thermometer na kasama. So, mga bahagi ng flatbed dryer, meron tayong burner, blower, o bin, yung drying bin. So, yung burner, dito, o yung tinatawag nating biomass furnace, dito natin pinapasok yung mga rice hull na sinusunog para makagawa tayo ng init na nagpapatuyo sa ating palay. So, ang blower naman, siya naman yung nagdadala ng nainit na hangin papunta doon sa ating drying bin. So, sa drying bin, doon pinapatuyo natin yung ating palay. So, isa din sa mga mechanical dryers natin ay yung tinatawag na recirculating batch dryer. So, meron itong capacity na 4 hanggang 10 tonelada kada batch at 6 to 10 hours na drying time. So, forced convection ang gamit na pagpainit dito using centrifugal fan at 40 to 80 degrees Celsius ang temperatura ng hangin. So, usually itong mga recirculating dryer sa ngayon ay meron tayo dito sa mga rice processing centers natin sa buong Bicol region. So, ito namang reversible flatbed dryer. So, ang mekanismo naman nito ay kapag pumasok ang hangin na dala ng blower doon sa drying bin, ay yung init ng hangin ay bumabalik kasi sa ibabaw ng drying bin ay mayroong tinatawag na mga laminated sack na makapal kung saan once na dumating doon sa
pinakantaas yung init ng hangin ay bumabalik ito doon sa ilalim. Kaya tinatawag siyang reversible flatbed dryer. So ito namang in-storage bin dryer. So kayang makaproduce ng high quality. So mababa din ang kanyang energy requirement at drying sa storage bin. Parang itong silo dun sa mga katulad sa mga private companies na malalaki, ganito ang itsura. So may capacity ito ng 1,000 hanggang 6,000 kabans per batch. So forced convection din siya, may axial flow or centrifugal fan ang gamit sa pagpa-circulate ng hangin. At ang drying ay umaabot ng ilang linggo hanggang ilang buwan. So ang hangin na gamit dito ay unheated or near ambient air temperature. Yung normal na hangin lang ang gamit dito para sa pagpatuyo ng palay. So ito namang bamboo bean dryer, kadalasan makikita to sa northern Luzon, meron pa rin gumagamit nito. So, up to 20 kabans capacity per batch ang kaya ng bamboo bean dryer. So, ang complete drying niya ay from wet to 13 to 14%. So, maliit lang siya, portable, and madaling install at i-operate. So, pagkatapos nating patuyuin ang palay, sunod naman ay kailangang malinis ang ating palay bago natin i-imbak. So, dito papasok ang ating mga seed cleaners. So, maraming klaseng seed cleaners, pero ang usual na ginagamit natin ay yung mga locally made na seed cleaners na ginagamit ng ating mga seed growers. So, ang purpose ng seed cleaner ay para maalis ang mga impurities. Halimbawa, yung mga halo, yung mga walang laman, pati na rin yung mga drop seeds, yung mga halo na galing sa ibang variety, pati na rin yung mga buto ng mga damo. So, ang kanyang output capacity ay 5 tons per day. So, ang kanyang cleaning recovery ay 99%. Ang kanyang body purity ay 98% at ang cleaning loss ay 1%. At ang kanyang ginagamit na engine ay 6.5 HP na gasoline. So, bakit nga ba tayo nagme-maintain ng kalidad ng binhi? So, una, seed has long production cycle. So, simula sa pili ng binhi hanggang sa pag-ani, almost umaabot tayo ng 4 na buwan. Kaya mahaba talaga ang production cycle ng ating palay. So, seed has short life cycle. So, kapag ito ay nahinog na at ating inani, madali itong ma-deteriorate o mabawasan ang kalidad ng palay. So, seeds are alive and respiring. So, sabi ko nga dati, ito ay parang katulad din na tao na humihinga. At saka ito ay hygroscopic na once na masyadong marami ang relative humidity o halumigmig, pati ang sudden change ng temperature, ay bumababa ang kalidad ng seeds natin. So, sa storage naman, meron tayong iba't ibang klase. So, pinakang common ay yung bag storage na nilalagay lamang natin sa ating mga sako at saka natin iniimbak. Meron din hermetic storage at saka yung bulk storage na kung saan ito ay mga pangmalakihang pag-iimbak ng palay. So, ang hermetic storage involves putting grain into sealed containers that stop the movement of air and moisture between the outside atmosphere and the stored grain. So, itong hermetic storage ay silyado. Hindi nakakapasok ang hangin mula sa labas at hindi
hangin at moisture content, at hindi rin nakakalabas ang moisture content mula sa loob nito. So ang system can use special plastic containers such as volcanic cube and grain cocoons, or smaller containers made of plastic, steel, or even clay water pots. So ang size ng hermetic storage can range from 25 liters to 300 metric tons. So ito ay maaaring gamitin sa palay, sa milled rice, and other cereal crops kagaya ng mais. So by placing an airtight barrier between the grain and the outside atmosphere, the moisture content of the stored grain will remain the same as when the storage was sealed. So dahil nga ito ay silyado, ay hindi agad pumapasok ang hangin sa loob, hindi rin agad lumalabas ang moisture content na galing sa loob. So biological activity inside the sealed container will consume the oxygen, and as a result, most insects will die. So kapag meron namang nakasamang insekto sa loob ng hermetic storage, dahil nga limitado lang ang oxygen doon sa loob, ay mamamatay din itong mga insekto na nasa loob. So hermetic storage provides moisture and insect control without pesticide. So hindi naman agad nakakapasok ang mga insekto doon sa loob ng ating hermetic storage. So ito namang isa pang klase ng pag-iimbak natin ay yung cold storage system. So meron itong nakokontrol nito ang temperatura, pati na rin ang relative humidity na hanggang sa 15 to 16 degrees Celsius at 40 to 45% na relative humidity. So modular type siya, container van type na 10-footer, at meron din namang 20-footer. So dito sa cold storage system ay nalilimitahan natin ang temperatura, pati na rin ang relative humidity, kasi meron itong sariling control system na kung tawagin. Kaya limitado lang ang temperatura at relative humidity dito. So pagkatapos imbak at ready na siya for milling, sunod na ang rice milling. So ang rice milling ay isang proseso kung saan ang palay ay natatransform into as suitable for human consumption. So pagkatapos ng imbak at ito ay pinagiling, ito ay nagiging bigas. So it is a process of removal of husk and the bran layers to produce an edible white kernel that is sufficiently milled and free from impurities. So it is where we remove rice hull o yung ipa, rice bran, darak, at ang germ, embryo binlid out of palay. So ito na yung last process natin para magkaroon tayo ng bigas. So ang pinawa naman o brown rice, ito yung dehulled palay na inalis lamang yung husk o hull remove with the bran layer and the embryo is still intact. So meron tayong iba't ibang klaseng rice mill na matatagpuan dito sa ating bansa. Una dito ang kiskisan type. So it is composed of mainly of a metal cylinder with rectangular protrusions running along its whole length and a hollow cylinder casing. So, ang kiskisan works on the principle of friction in dehulling the paddy and is often regarded as a low recovery machine, varying from 53 to 55%. So ito yung pinakang common nung mga unang panahon na ginagamit na rice mill dito sa atin. So isang pasada lang siya, magkakaroon na tayo ng bigas. So ang sunod naman ay disc conotype. So it consists of mainly two horizontal cast iron discs, partly coated with abrasive layer. The top disc is fixed in the frame housing while the bottom disc rotates.
This type of mill equipped with a vertical cone-shaped polisher from which it is derived its local name Kono. So, ito namang this Kono type ay parang dalawang nagkikiskisang plato. Yung isa ay gumagalaw, yung isa ay hindi. So, dito dumadaan yung ating mga palay at dun na din naaalis yung rice hull, pati na rin yung rice hull para maka-produce tayo ng ating bigas. So, sunod naman ay impact type o yung centrifugal. Its main features being the rotating disc which serves to accelerate the paddy being fed to the machine and a rubber ring which absorb the force of impact created by the high velocity grain. So, ito naman ay gumagamit ng centrifugal. May impact action na nagaganap para ma-separate yung rice hull, rice bran para makaproduce tayo ng ating bigas. So, rubber roller type. So, it is introduced mostly by the Japanese and few by the German. So, sa ngayon, meron din tayong makikitang mga ganito, mga rubber roller type na gumagamit ng dalawang rubber roller para ma-separate yung rice hull, rice bran, para makaproduce ng bigas natin. So, meron tayong dalawang rice milling system na nag-i-exist. Yung una, yung ancient o yung traditional rice milling. So, husk and bran removal are done in one pass and milled or white rice is produced directly out of paddy. So, isang halimbawa nga na dito yung ating mga kiskisan, yun yung traditional, kasama siya sa traditional rice milling natin. So, pangalawa naman ay modern rice milling process. So, rice will undergo a number of different processing steps. So, una dito ay yung single pass rice mill that employs only one whitening machine. At yung pangalawa naman ay multi-pass rice mill. Ito namang rice mill na to ay employs a series of 2 or more whitening or polishing machines. So, sa ancient, meron tayong mortar and pestle, friction-based kernel against kernel. So, mataas ang pagkadurog ng ating palay kapag itong mortar and pestle ang gamit. Usually, sa northern part ay meron pa ding nagpa-practice ng ganito. So, final cleaning, hand winnowing, and gravity. So, para malinis ay gumagamit na ng bilao. So, ang single pass naman ay katulad din yung sa rubber roller na isang pasada lamang ay nahihiwalay na yung rice hull at saka yung rice bran. At saka itong mga multi-pass rice mill, ito rin ay doon sa mga matatagpuan sa ating mga rice processing center. So, ang flow ng rice milling operation natin ay nagsisimula sa pre-cleaning kung saan inaalis ang lahat ng mga impurities, yung mga halo, kagaya ng walang laman, pati na rin yung mga weed seeds, yung mga buto ng damo, and unfilled grains from the paddy. So, pagkatapos, husking na, removing the husk from the paddy. Then, husk aspiration, sineseparate ang husk o ipa doon sa brown rice o yung tinatawag natin unhusked paddy. At sunod naman ay yung paddy separation kung saan sineseparate naman yung paddy doon sa brown rice. At panglima naman ay yung destoning, hinihiwalay naman yung mga maliliit na bato na nakasama doon sa brown rice. And then, whitening, inaalis ang lahat ng bran layer
o yung darak and germ from the brown rice. Matapos itong whitening ay polishing naman. So improving the appearance of milled rice by removing remaining bran particles and by polishing the exterior of the milled kernel. And sunod ay sifting. Hinihiwalay naman nito yung mga maliliit na impurities or chips doon sa nagiling na bigas. Grading, sineseparate naman yung maliliit at malalaking broken doon sa head rice o yung mga buong bigas. And then lastly, yung weighing and bagging para na din ma-prepare yung ating giniling na bigas na for transport na sa ating mga consumers. So ito yan yung pinasimpleng rice milling processing flow from cleaning, inalis yung impurities, meron na tayong clean paddy, inaalis yung ipa at matitira na lang yung mixture ng paddy at brown rice. Then sa paddy separation, nandun yung brown rice, whitening, naaalis yung darak na nagiging milled rice na dumaan sa sifting na naging milled rice, polishing kung kailangan pang linangin yung ating bigas. At doon ang grading naman kung doon sa head rice ba siya papasok, sa large broken o yung mga small broken rice. Then doon na sa weighing and bagging. So yun lamang po at maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Engineer Orsio. Ayan, natapos na naman po ang isang oras nating pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon at teknolohiya. Natapos na po natin ang talakayan patungkol sa mga key checks. Ano nga po ulit yung ating mga key checks? Yung key check number 1 po ay yung pagpili ng binhi at variety. Yung key check 2 ay yung paghahanda ng lupa. Yung key check 3, yung pagtatanim o yung synchronous planting. At yung key check number 4, pagtatanim, sapat na malulusog na punla. At key check 5, yung pamamahala ng sustansya. At key check number 6, yung pamamahala ng tubig. Key check number 7, pamamahala ng peste at sakit. Key check number 8, yung ating pamamahala ng ani. At yung key check number 9, yung pagsisinop ng palay. Ngayon po ay ibibigay na natin ang ating question of the day. Magbigay ng 2 pagtataya o assessment na nakamit sa key check number 9. Okay po, maaari nyo pong balikan yung mga naging talakayan natin simula sa umpisa sa ATI Bicol #Sarabay channel. Kung may klarifikasyon, maaari lang po mag-message sa comment box o mag-text sa CP number 0917-874-9729 para naman sa mga tagapakinig natin sa radyo. So abangan nyo po ulit kami sa susunod na episode para sa kontinuasyon ng ating pagsasanay. Yan po ay sa Webes. At tatalakayin naman natin na sunod po sa Webes ay yung policies and guidelines on seed certification, yung field inspection and standards, seed testing methods, procedures and laboratory standards. Kaya pakatutukan lang po mga ating kaugnay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pakikinig at panonood. So tayo po ay laging mag-iingat, stay safe, follow health protocols, together we heal as one at Diyos mabalos sa Indogabos.